So, ngayon naman po, pag-usapan natin ay SF9. Sa SF9, ito po yung ating ina-accomplish at the end of the school year. Ang mahalaga po dito, dapat bago matapos po yung taon, ay ma-accomplish po natin itong homeroom guidance. Ito po yun. Kung makiklik po natin, kung na-accomplish po natin ito, okay na po, wala na po tayong problemahin dun sa ating SF9, sa card po natin. Sa first support po yun. Dito naman po sa values, ito. Pag na-accomplish po natin itong values dito, ito. May tutorial naman po ako ng values po. So, yan po. Ito po sa reporting on attendance, ito po yung SF2. Ano po, meron naman po akong tutorial tungkol po doon sa SF2. Ang SF2 po ay ito. Sa home. Ito. Yan. So, balik po tayo dito sa SF2. Ayan po. Dito po, ito po ay editable at editable din po ito. Susulatan po natin manually. Manually po yan. So, every time, wag po natin kalimutan na lagyan po ito na halimbawa po ang bata po ay pasado. So, promoted to grade. Kung ano po sunod na level po niya. Okay? So, yan po. Ito po ay editable din po ito. At yan, ito po yung mga editable. Manually po natin itong nilalagyan. Ito po. Okay? So, bago po kayo mag-print ng SF9, i-print nyo muna po sa A4. Ano po? A4. Ang size po nito ay A4. Ganun din po sa back. Ano po? So, ganun lang po yung SF9. Doon naman po tayo sa SF10. Ang SF10 po, dito po sa SF10, wala pong home. Para po tayo makabalik doon sa home, ito pong logo ang ating pipindutin. Ayan, gaya po niyan. Pag nandun po kayo sa next page, wala po kayong makakitang home or logo para makabalik sa home. Gawin nyo lang po, balik po kayo sa first page, tapos click po ninyo yung logo. O kaya naman, hold po ninyo yung control, yung sa keyboard po ninyo, click naman yung H. Nandun na po kayo sa home. At yun po ay shortcut para mabilis po kayo makapunta ng home. Okay? Kung mapapansin po ninyo na wala po dito ng data, tapos nung grade 8 sila, wala silang data. Dahil ako po ay grade 10, kung ano pong grade po na inyong hawak o advisory, doon po siya sa slot ng grade 10. Okay? So, halimbawa po, grade 7 po ang hawak ko, mapupunta po yung data doon sa grade 7. Ayan po. Kung grade 8 naman ang hawak ko, papalitan ko to ng grade 8, mapupunta po yung data sa SF10 sa slot ng grade 8. Ayan po. So, yun. May nagtatanong, bakit ganun? Walang data yung grade. Walang silang data ng grade 7. Kasi po, hindi po kasi series ang lobe. Hindi po sa series. Kung ano lang po yung ating kasalukuyang hawak, yun lang po ang data na meron tayo. Kung meron po tayong soft copy ng SF10 ng mga bata, pwede na po natin i-copy paste ito doon sa soft copy na meron po tayo. So, ibalik ko po sa grade 10. Ayan. Sana malinaw po yung SF10. Ngayon paano po mag-export ng SF10? Po. Dito po sa home, bakit po natin ina-export yung SF10? Kasi po, ang SF10 po ay ipinapasa po natin sa guidance as soft copy. Pero, ang mas maganda po kasi ay
hiwa-hiwalay ang bawat estudyante, may kanya-kanyang sariling file ng SF10 para kung ibibigay natin ito sa mga susunod na teacher, madali lang nilang ma-access po yun kung meron tayong soft copy. Ano po? So, ganun po, no? Dito po sa export SF10, meron po tayong tutorial dyan. So, balik po tayo dito sa SF10. Okay? Ang mga information po dito sa SF10 ay nakadepende po sa ating database. Ano po? Halimbawa po ito si Atole. Kung pupunta po ako sa database, ito po. Dito po natin ilalagay lahat ng data ng bata natin na mag-a-appear doon sa SF10. Ano pa po ba? Ito po, editable po ito. Yan, sa baba. Edit. Pwede pong edit yan. Kahit po yan ay protected, pwede po nating ma-edit yan. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood.